Imbis na isuko, dapat ay suportahan at pagandahin pa. Itong hiling ng mga residente ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea na sa araw-araw ay hinaharap ang umaaligid na mga barko ng China. Samantala, pinaplano naman ang pagtatayo roon ng isang simbahan. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sila ang mga residente ng Pag-asa Island, ang mga pamilya na piniling manirahan kahit pa nasa pinakamalayong bahagi ng Pilipinas. Sila rin ang nagbubukod tanging mga sibilyang Pilipino na may populasyon sa mga okupadong feature ng bansa sa West Philippine Sea. Buhay na buhay ang komunidad dito sa Pag-asa Island na bukod sa mga military at uniform personnel ay tinitirhan ng higit sa 400 sibilyang Pilipino. Pero patuloy pa ang pagdami ng mga residente na kasamang tumitindig para sa karapatan at soberanya ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Isa sa pinakaunang residente ay si Ronnie. Taong 1999 pa lamang ay nakatira na siya sa Pag-asa Island at nooy nagtrabaho bilang construction worker. Nung nakita ko yung lugar, medyo talagang maganda siya sa timing. Dinala ko na rin ito yung misis ko hanggang sa nagkaroon ng 3 anak. Yung anak ko po na panganay, siya po yung kauna na nag-graduate ng elementary dito sa Pag-asa Elementary School. Dahil mas maganda na ang internet connection sa lugar, madali na rin sa kanila na makapanood ng balita. Kaya kaagad din nilang nalaman ang naging pahayag kamakailan na i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group kung saan kabilang ang Pag-asa Island. Masakit ito para kay Ronnie at sa lahat ng residente. Masakit sa amin na mayroong mga senador na gano'n na binuto pa ng taong bayan bago sila pa mismo yung gusto talaga ipamilya yung talagang nataga na pinagsakripisyo ng mga Pilipino dito sa West Philippine Sea. Yan sir, inaamon ko sila, pumunta sila dito para mas maganda, para makita nila kung ano ba yung pinapamigay nila, kung isang tao lang ba ito. Sa kabila ng debate kamakailan patungkol sa West Philippine Sea, nariyan naman ang mga opisyal ng gobyerno na siniguro ang pagsusulong at pagprotekta sa soberanya ng bansa. Ang Kalayaan Island Group kahit kailan ay hindi namin iiwan, kahit kailan ay hindi namin ipamimigay at magsasama-sama tayong tindigan ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. The Philippines has effective governance and ownership of the Municipality of Kalayaan, especially Pag-asa Island. Atin po ito. No question about it. Nakahanap pa ng dagdag kakampi ang mga residente ng Pag-asa kung saan itong Sabado ay nagtungo sa isla si Senador Risa Hontiveros. West Philippine Sea, atin ito! Bukod sa mga dalang tulong, tiniyak ni Hontiveros na susuportahan ang pagpapaganda pa sa Pag-asa Island at iba pang proyektong magpapalakas dito. Siya mismo ay naging saksi sa iligal na presensya ng China kung saan sa kanyang unang beses sa pagbisita ay namataan ang nasa 20 barko ng Chinese Maritime Militia, PLA Navy at China Coast Guard na nakapaligid sa Pag-asa Island. Personal pa niyang naranasan ang paulit-ulit na Chinese radio challenges habang nasa eroplano at nakita ang mga artificial islands ng China sa inaangking feature sa West Philippine Sea, gaya ng Panganiban o Mischief Reef. May solusyon dito sa panghubuli ng China sa atin at nasa sa kamay natin ito na sa lahat ng mga diplomatiko at political na paraan plus yung economic support sa munisipyo dito, maititindig talaga natin sustainably ang katotohanan na ang West Philippine Sea atin ito. Noon pa man, kahit mga nakarang mga administrasyon ay talagang parati na kami nag-coordinate at hinihingi na mapunduan yung mahalagang na infrastruktura natin dito.
At saka yung ibang features na sakop ng PD 5096 ay kailangan nating ma-develop talaga, malagyan ng mahalagang infrastructure project. For anybody, no, kahit pa nasa pribado, politiko, or national government official, pag pumunta ka rito, mas mararamdaman mo yung halaga ng laban natin sa West Philippines. Plano namang itayo ang isang simbahan sa Pag-asa Island. Napag-usapan ito nitong Lunes sa pulong ni Tariela kay Palawan Bishop Socrates Mesiona, kung saan karamihan sa mga residente sa isla ay Katoliko. Mula sa Kalayaan Island Group, West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.